So yun mga boss, dumating na ngayon delivery natin ng ating mga I-beam. Ayan, from TKL Steel Corporation. Naman, so ito yung ating mga I-beam na dumating, no. So ito yung ating mga pamposte at saka pambiga. So yan, dineliver na sa atin kani-kanina lang. Ayan. So ang gagawin naman natin dito, papalinis ko muna yung mga I-beam kasi may mga kalawang siya. And then papipinturahan ko na siya ng epoxy primer. Yun yung gagamitin natin pang primer dito. So mamaya yan yung gagawin nila. And then ngayon naman, ako naman pupunta ako ng Cavite Bolt para asikasuhin yung base plate natin. Ayan, so para makapag-prepare na tayo doon sa ating welding works. So ito mga boss, bali bumili na rin tayo ng ating gagamiting disc para doon sa ating cut-off. So ito ay number 14. So ito yung magandang pang ano siya, pang I-beam. And then meron na rin tayong welding rod. Ito. So ang gagamitin natin is 6011 na 532 yung general purpose, ano? O general use. Okay? So pag nag-welding na tayo, mag-share tayo sa inyo ng about sa welding works. So abangan nyo lang mga bossing yan. And then ito mga bossing, bumili na rin tayo ng mga anchor bolt. Ayan. So yung gagamitin natin dito is 16mm. High tensile yung binili natin mga boss ha. Ito. Yan. So bali, yan 4 na piraso yung gagamitin natin per base plate. And then yung gagamitin nyo, yung mga high tensile kasi magwe-welding nga tayo. So kinakailangan natin na yung gagamitin natin na materyales, meron siyang high tensile so para matibay. And then yung ano natin, yung base plate naman natin, isa binayaran na natin yung kanina. And then maghihintay lang tayo ng 1 week. So para makuha yung ating mga base plate. Kasi ipapabricate pa yung mga bossing, bubutasan pa, gagawin pa nila yon. So ano, medyo matagal yung process. No, 1 week yung proseso. So kinakailangan mas maganda 2 weeks bago nyo gamitin yung mga base plate natin. Order na agad kayo para hindi tayo mag-ahol sa oras. So yun mga bossing nga pala. So bali itong side na yon, nakita nyo. Yan, napadera na namin yon. And then ito, yan, meron na rin siya doon naman. Papatapos lang natin yung 2 butas. Yan, may 2 poste pa tayo dito. So para mamaya, pag natapos yan, lalagyan natin ng bakal, tsaka doon. Para mabuhusan din natin to, malagyan ng wall footing. Then yun, mamaya ililinisin na lang natin yun kasi umulan. So natabunan ng lupa. And then yun, pinapopormahan ko muna yung kapirasong poste hanggang doon sa hollow blocks. Para yung mga lupa kasi hindi napumunta dun sa poste natin. And then para maayos din natin lupa. And then after nating mabuhusan yung kapirasong na yun, popormahan natin itong beam. So actually pwede naman sanang isabay yung forma ng biga. Ang problema nga lang, wala pa kasi yung base plate natin. Ayan, so ayan mga boss, no. So yung mga poste na yan, bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 siyam na mga poste yung pabubuhusan natin, yung mga mabababa. Yan. So ang ginamit nga lang namin is CHB na lang. Kasi yung forma sayang pag pinutol natin ng maliit. So although yun, sa panglabas nagpaputol ako ng forma yun, mga 3/4. Sayang kasi. So yung CHB, after natin mabuhusan yung konting poste, pag medyo matigas na yung buhos, pwede natin tanggalin yung ating forma. So hindi naman siya kasi malaki. Ang buhos ng ating poste is almost lang. Nasa 40 centimeters, no? 2 hollow block lang yung taas niya. So okay lang tanggalin yung mga CHB. So hindi naman maapektuhan yung ating buhos nun. Parte, no, may bago tayong lagay na poste. And then yun, nagpabuhos ako kanina. Hindi na ako pupunta dyan mga boss kasi maputik. Baka malaglag tayo. Then yan. Para mamaya papasintadahan ko na naman yun. So para masarado na natin itong part na to. And then mapormahan yung poste ng bakod. Yan. And then ito, mamaya naman, naka-schedule na rin, natatanggalin na namin yung mga tubular na to. So bali mag-i-start na rin kaming mag-demolish or magtibag nitong existing na pader ng kabilang bahay. Kasi nga ito pumasok doon sa property line natin. So medyo malaki yung nakain niya, almost sa 50 centimeters, no? So kaya kinakailangan talaga nating kunin yon kasi mawawala sa eskwela yung ating bahay. So bali ito yung mga ilan sa kailangan natin para na requirements doon sa pag-aasikaso ng ating kontador na kuryente. So kailangan natin ng titulo ng lupa. Xerox lang yan mga boss ha. And then kailangan natin ng bill
ng kapitbahay. Yung pinakamalapit na kapitbahay natin, yan, lumang bill. Okay? And then, kailangan din natin ng ID. Xerox lang din nung may-ari. And then, kailangan din natin ng fire extinguisher. So, bali ito, kailangan may resibo, mga boss ha. Bali yung sa Meralco naman natin, yung nire-required nila, or yung mga requirements nila, ito, kailangan meron tayong kubo-kubo. Tapos meron tayong lababo. And then meron tayong CR. Ayun oh, may bowl. So yun yung mga required nila. And then syempre kinakailangan meron din tayong building permit. Ayun. So may building permit dapat tayo. So dahil may hirapan tayong maglakad ng mga application natin kapag wala tayo ng mga yan. So ayun mga boss, so, bali abangan nyo na lang ulit yung magiging update natin. And then siguro by next week mag-i-start na tayong magbigay ng tutorial or next day kasi hindi pa ako nakagawa actually ng mga tutorial video kasi hindi pa naman ako masyadong tumitigil sa field. Kasi may mga inaasikaso pa ako, marami pa tayong ginagawa. So ngayon na medyo okay na gawa na natin yung mga dapat gawin. And then ang huli na lang nating nilalakad ngayon is yung sa Meralco. Ayun, so bali babalik tayo bukas doon sa munisipyo para i-submit yung mga requirements na hinihingi nila. Okay, so after natin maibigay yung mga requirements na yan, on the process na, check lang nila yung ating site.